Kahit anong, pero kahit anong gawin nila, walang nangyayari sa kanila. Kahit anong gawin pa nila, they will not succeed. Masyado ng maganda pinudla ng mga Duterte. Inday Sara, meron nung sariling security detail maliban pa doon sa kanyang Vice President Security Detail galing sa Sandatang Lakas. At yun ay binigay sa kanya ng Delphine Lorenzana. Para nga, kasi ang supposed to be, originally, ang may hawak ng security detail niya ay ang PSG, Presidential Security Command. Nakiusap na siya kung pwedeng iwalay. Kaya hiniwalay naman. Ang naging problema naman, itong PNP, pumasok din. Pagkatapos pinagtatanggal nila. Kaya nga, ang gulo nila eh. Ngayon, gaya ng sinabi ko, kahit no tanggalin yung mga detail niya, marami ang nagbobolontaryo kay VP Sara na maging security niya. Love siya ng taong bayan. Kaya wala akong problema. Ang problema nga lang, kung talagang panahon mo nang mamatay, walang security, talagang papatayin ka. Kaya nga, si Inday Sara, this early, sinasabi niya na may banta sa akin at nakita niya naman kung paano pinagtatanggal ng mga security ko at paano ako sinisiraan. Talagang tutuhugin nila ako. Kaya habang maaga pa sinasabi ko na sa inyo, huwag kayo mag-alala. Pag ako'y napatay dito, yung mga taong sa aking pananaw ay nasa likod nito, sila ang tuhugin nyo rin. Yun ang madalit sabi. Yun the long and short of the narratives of Inday Sara. Oo nga, Attorney Sal. Kaya nga, Attorney Sal, may disbarment case, may threat sa kanyang buhay, persecution sa kamera. Kahit saan mo tingnan, Attorney Sal, pumunta siya sa kaliwa, pumunta sa kanan, may maraming kinakaharap na problema si Vice President Sara Duterte. And ang bottom line nito, Attorney Sal, kaya siya pinapersecute, ay dahil fourth runner siya sa coming na presidential election sa 2028. Pero Attorney Sala, maliban din kay VP Sara, isa din sa persecute din ng this administration ay ang kanyang ama, na si former President Rodrigo Duterte. At iniimbestigahan din ng Department of Justice ang kanyang naging pahayag. Kaugnay dun sa paghikayat umano niya sa mga militar at pulis na protektahan ang konstitusyon. Yun ang naging kanyang pahayag. At ang pag-question ng suporta sa Pangulo, posible daw ayon sa Department of Justice ay mauwi ito sa inciting to sedition, bordering to sedition daw. Ang sabi ng DOJ, itong pahayag na ito ni former President Duterte. Attorney Sal? I agree. Kahit anong, pero kahit anong gawin nila, walang nangyayari sa kanila. Kahit anong gawin pa nila, they will not succeed. Masyado ng maganda pinudla ng mga Duterte. Hindi basta-basta ma-erase ng propaganda, Attorney Sal, yung accomplishment ng mga Duterte, Attorney Sal. Yung pahayag ng Department of Justice na bordering to sedition, itong pahayag ni former President Duterte. Attorney Sal? Alright. Ano sabi mo? Yung pahayag ng Department of Justice na bordering to sedition, yung sinabi ni former President Rodrigo Duterte, yung sinabi niya... Hindi ako. Alam mo, nag-issue na ako ng statement doon. Nilabas kahapon ng isang network na yun ang mga payag niya ay hindi yung bordering to sedition. Kasi sedition, nakalagay sa yun ay panghihikayat na pabagsakin mo ang gobyerno, panghihikayat na pigilan mo ang pagpapatupad ng batas, panghihikayat na ikaw ay magalit sa isang grupo ng mga tao. Lahat po yun, kailangan done tumultuously. May kasamang karahasan, intimidation. Wala ho lahat yun. Ang sinasabi niya lang, pinapalala niya ang militar na kayo ang protektor ng bansa. At may problema rito sa ating bayan. Kaya kayo ang gumawa ng paraan. Wala nga siya sinasabi ko ng paraan Basta kayo ang protector, do something to remedy the situation. And yung mga payag niya ay bahagi ng freedom of speech.
kalayaan ng pagpapahayag. Walang krimen siyang kinamit. And kahapon naman, Attorney Sal, may ilang grupo din nagtipon-tipon, no? So may EDSA Shrine, individuals, grupo ng mga kabataan, senior citizen at iba pa, pamilya pumupunta doon to support the Vice President and her family, yung mga Duterte, patungkol sa ginagawang panggigipit ng kasalukuyang administrasyon. Hindi nila matanggap na maging ang panggigipit sa mga opisyal ng OVP na para sa kanila ilabag na po sa batas. Ang ilan naman ay sa mga lumahok dito, Attorney Sal, ay nais ng pagbabago dahil sa nakalipas daw ng mahigit 2 taon sa pwesto ni BBM ay wala pa itong nagagawa. Lantaran na din daw ang korupsyon sa pamahalaan at bumabalik na rin umano ang mga masasamang loob sa kalsada gaya daw po ng mga adik. Sigaw naman ng ating mga kabayan na pumunta doon sa EDSA Shrine ay ang pagbaba sa pwesto ng Pangulong Marcos. At to, Attorney Sal, simula sa araw na ito, hindi ko alam kung for how long nila gagawin ito and ano yung, kung magkakaroon ba ng build-up din ng maraming tao na pupunta doon sa EDSA Shrine, especially as, di ba, the days, habang dumadaan yung araw, nagkakaroon din ng iba't ibang ginagawa din ng administrasyon to further persecute the Vice President and her family. Okay. Next issue. So, antala, Attorney Sal, muli na naman nagpatupad ng mass reassignment o paglilipat ng mga police personnel. Ang PNP na aabot sa 65 mula sa Davao Region na may kumpas ni Police Chief General Romel Francisco Marbil. Batay sa sabing special orders mula sa Campo Crame, inilipat na nasa 65 PNP personnel na kinabibilangan ng 4 na Police Commission Officer at 63 Police Non-Commission Officer sa magkakaibang lugar sa Mimaropa, Tuguegarao, Cordillera Autonomous Region at Bicol Region. Sa ngayon, wala pang malinaw na paliwanag ang PNP hinggil sa nasabing mass reassignment. Anong masasabi mo dito, Anderson, na paglilipat ng mga polis mula dyan sa Davao City? Gusto kaya nila... Alam mo, kahit anong gawin nila paglilipat, yung Sandatang Lakas, yung PNP, talagang mahal nila si Presidente Duterte. Kung meron man silang impormasyon na yung grupong nilipat nila ay mga pro-Duterte, yung pinalit, ganun din yun. Kasi majority talaga, gusto nila si Presidente Duterte. Kaya kahit anong relievong gawin nila, kahit saan nila ilagay dyan, Duterte pa rin yung mga yan. Oo nga, it makes sense, Attorney Sal, no? Pati ililipat mo ng polis, hindi nila alam na pro-Duterte din o supporter ng mga Duterte. Hindi natin makakalimutan, Attorney Sal, na maraming nagawa ang dating Pangulo para maiangat ng pamumuhay at dignidad ng ating mga kapulisan nung siya ay presidente pa.